Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin, Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang na ito, atin munang aminin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo natin makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may salob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Sirach. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat, o ng patak ng ulan, o ng mga araw, sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos sa kataas-taasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan? At sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa karunungan? At sinong nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan?
Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang kaluklukan. Ang Panginoon ay may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahagi na niya ng karunungan ang lahat ng tao. Ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lamang tugunan, Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na, ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ikay, naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata at dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nila ang bata, ano pamat napalugmok ito sa kanya at gumugulong-gulong
na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nila sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ani Jesus, mapangyayari ang lahat ng may pananalig. Kagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumarag sa mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, ikaw, espiritong nagpapabingi at nagpapapipi, iniutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa Ebanghelyong ating narinig, mga kapatid, ang aking homilya ay pinamagatan kong ugnayan ng panalangin at pananampalataya. Ang ugnayan ng panalangin at pananampalataya. Mga kapatid, bilang panimula, magandang magbalik-tanaw tayo sa mga nakaraang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, una doon sa unang kapitulo na binabasa natin araw-araw ngayon. Inumpisahan ito ng pagpapahayag ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo at manalig sa Ebanghelyo. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Na kung saan ito rin ang maririnig natin sa susunod na linggo kapag tatanggapin na natin ang krus sa ating noo. At ito ay ang pagpapahayag ng ating Panginoon ng pag-uumpisa ng paghahari ng Diyos. Pagkatapos nito ay walang tigil na gawain ng pagpapagaling ang ginawa ni Jesus sa mga kalapit bayan. Dinumog siya ng napakaraming tao upang hilingin ang kagalingan sa kanilang iba't ibang karamdaman. Tulad din siguro ng pagbisita natin dito sa dambana ng Padre Pio sa paghiling na tayo din ay pagalingin ng Panginoon sa pamamagitan niya. Ang lahat ng ito ay pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Sabi nga po ng professor ko sa Bagong Tipan na si Donald Sr. doon po sa Catholic Theological School na ang ministeryo ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Marcos ay walang katapusang pagpapagaling. Araw-araw, walang pagod na pagpapagaling sapagkat lubha siyang naaawa sa mga tao, lalo na ang may iba't ibang karamdaman. Naging katuwang ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa gawaing pagpapagaling o yung tinatawag nating healing ministry. Isang eksena na naman ang narinig nating kwento ng pagpapagaling sa ating ebanghelyo ngayon.
Ang katulad nito sa ngayon, siguro ay taong may epileptic na kung saan ay palagi ang sinusumpong ng pangingisay at nasabi ng ama nito na para bang ilang beses nang pinagtangkaan ng demonyo na patayin siya. Pero magandang balikan natin ang dalawang mahalagang eksena sa Ebanghelyo. Narinig natin na dinala ito sa mga alagad ni Jesus, pero hindi nila nakayanang palayasin ang demonyo. Dinala sa mga alagad ni Jesus, pero hindi nila nakayanang palayasin ang demonyo. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ng Espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Tandaan ninyo ito mga kapatid, maganda po yan. At sinabi naman ni Jesus, lahing walang pananampalataya hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan. Ano ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Marahil ang susi o ang kasagutan ay nasa katapusan ng Ebanghelyo na ating narinig, na kung saan si Jesus na lamang at ang mga alagad ang naroon at nakapag-alisa na ang mga raming tao. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim na tinanong ng kanyang mga alagad, bakit hindi po namin napalayas ang Espiritu? Bakit hindi po namin napalayas ang Espiritu? At sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin. Dito pumapasok ang sinasabi kong tema sa araw na ito, panalangin at pananampalataya. Maliwanag na sinabi ito ni Jesus. Mga kapatid, nangyayari din ito sa ating pangaraw-araw na buhay, lalo na kung may kahilingan tayo na mapagaling sa anumang karamdaman. Marahil sa atin ngayon ay humuhiling kay Padre Pio na pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. May pananampalataya tayo na mapapagaling, pero dumarating ang pagkakataon na hindi agad-agad. Ang ating pananampalataya ay dapat kalakip ang malalim na pananalangin. Minsan, sumusuko agad tayo kapag hindi na ibigay ang ating kahilingan. Sabi nga ni Jesus, kailangan ng taimtim na pananalangin at huwag tayong manghihinawa sa pananalangin. Ipagkaloob man o hindi ng Diyos ang ating mga kahilingan. Mga kapatid, bilang pagtatapos, nais kong ikwento sa inyo ang isang halimbawa kung paano ang karanasan ng taong ito sa pananalangin ay pwedeng maging ehemplo natin. Ako po ay isang paring redentoristang misyonero at ako po ay 11 taong na-assign sa Baclaran. At yan po sa Baclaran, katulad dito ay dinudumog ng maraming deboto at sumusulat po sila sa mahal na ina. Kaya kada Martes ay binabasa namin ang mga sulat sa mahal na ina at pumipili kami ng isa para basahin sa araw ng Miyerkules, sa araw ng Nobina. Yung isang sumulat ay may kahilingan siya. At siya ay nagsiyam sa mahal na ina. Pagkatapos ng kanyang pagsisiyam, na hindi pa rin naibigay yung kanyang kahilingan, at siya ay nagsiyam uli. At pagkasyam na nobina niya uli, ay naging palagian na lamang siyang nagnunobina. Palagian siya tuwing Miyerkules ay pumupunta sa mahal na ina. At nalimutan na nga niya ang kanyang kahilingan
At sa sulat niya, ang sabi niya, ang mas natutunan ko ay ang manalangin. At hindi ko na nga naalaala yung aking hinihiling. Mga kapatid, sana rin tayo sa pagparito natin kay Padre Pio, hindi lang ito isang one-time pilgrimage. Sabi ko nga palagi, babalik-balik kayo dito. No? At sana rin, ito ay makatulong sa atin. Nabatid kong may malalim na tayong pananampalataya, pero isabay natin ang pagpapalalim ng ating pananalangin. Padre Pio is a shrine and a place for prayer. Ito po ay ating samantalahin. Pagpalain nawa tayo na ating mahal na Diyos, ang ngalan ng Ama, na anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na naman po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinaghati-hati niya iyon, pinasalamatan kanya at inabot sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay ang bibigay buhay at itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating sambitin.
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyon ang kaharian at ang Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo ngayong inanyayahang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinamo sa dilim at kababahan. Ang kaibigan ay mag-alay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring mag-alay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos,
hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Heswita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyarang pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po itaon ng Jubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Jubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenaria at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawain ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, atin pong suportahan ang patuloy na pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inisluban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Naway tayo magsilbing biyaya sa kanilang parokya. Ikalima, sa darating na ikalima ng Marso ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa ating simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ika-anim, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayo makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang simbahan sa Bataan. Ito ay napakagandang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya habang bumibisita sa mga banal na lugar. Para sa mga nais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina sa halagang 2,500 piso lamang. Meron na po itong kalakip na t-shirt, prayer booklet, snacks at travel fee. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa na pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong biyaya at awa. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humaya tayo mapayapa at umiibig sa kapwa. Salamat sa Diyos.